Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Oh, I'm sorry, Rafael. I thought you're already separated, ani Mr. Fernandez. Maski ako ay nagulat rin sa sinabi ni Rafael. Tinitigan ko siya ngunit diretso lang ang titig niya kay Mr. Shinseng. We're separated but she's still married. Oh well, annulment na lang naman ang hinihintay bago kayo totally maghiwalay, di ba? Hindi nakasagot si Rafael sa sinabi ni Mr. Shinseng. Bakit ganito? Well, sinabi ni Rafael sa lahat ng business partners niya na separated na kami. Tapos ngayon parang nag-iba ang simoy ng hangin. Binabawi na ba niya ang sinabi niya? Gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Right, Amara? What? Never mind. Ani Mr. Shinseng sabay tawa. Excuse us. Hindi na tuloy ako nakapagpaalam kina Mr. Shinseng, Mr. Fernandez at sa dalawang taong hindi ko kilala. Maski kay Tim ay hindi na rin ako nakapagpaalam dahil malakas akong hinigit ni Rafael sa braso papunta sa labas ng event. Nang makarating kami sa dalampasigan ay malakas niyang binitawan ang braso ko. Dahilan para mapaaray ako. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Naalala ko na sobrang revealing pala ng suot kong gown. Where's your ring? He asked. Nasa bag. Bakit hindi mo suot? Ramdam ko na naman ang nagagalit niyang boses. Nagsisimula na namang uminit ang ulo ng asawa ko. Bubarin ko daw muna sabi kasi sa akin ni Tim. Hindi ito nagsalita. His phone are ringing. Hindi niya pa ito sinasagot nung una ngunit dahil ilang beses na itong nagring ay sinagot na niya. Lumayo siya sa akin ng kaunti. Nang sinagot na niya ang tawag, ganito naman siya palagi. Kapag may tumatawag sa kanya ay dapat hindi ko maririnig. Kaya ako, nagdududa sa kanya dati. Bumalik naman siya pagkalipas ng ilang segundo. We're still married, Amara. Yes, you're right. And we're not separated. Ikaw lang ang nagdesisyon nun eh. Hizay. Anong klaseng babae ka? Kasal pa tayo pero lumalandi ka na sa iba? Nanlaki ang mga mata ko, kasabay na pagkuyaw ng mga kamuo ko. Kumirot ang puso ko na parang tinutusok ng matatalim na salita na sinasabi sa akin ni Rafael ng harap-harapan. Hindi ako nakapagsalita dahil sa gulat. Oo, masakit magsalita sa Rafael. Ngunit mas nasasaktan ako sa mga sinasabi niya sa akin this past few days. Ang pagpapakita ba ng galang kay Mr. Shinseng ay paglalandi? Ang pagbati ba ng it's nice to see you ay paglalandi? Ganyan? Na ba talaga ang tingin mo sa akin, Rafael? Sabi ko, sabay ng pagtulo ng ilang butil ng luha ko. Hindi siya nakasagot sa tanong ko. Kung ganun, bakit kung makaasta ka kanina parang wala tayong problema? Parang okay tayo. I wipe my tears. You know, kahit gaano kasakit araw-araw, nag-e-expect pa rin ako na maging okay tayo. Kasi, nangako tayo sa Diyos, diba? And I love you. Bumuhos na ang mga luha ko. Nanghihina na rin ang mga tuhod ko. Nanganghalay na rin ang pako dahil sa suot kong heels na bumabaon sa buhangin. Kahit isang araw lang, Rafael. Sana, tratuhin mo rin akong asawa mo. Kung ayaw mong maagaw ako ng iba sa'yo. Humakbang ako papalapit sa kanya at dahan-dahan ko siyang niyakap. Haangal pa sana siya nang magsalita ako. Kahit ngayong gabi lang. Hayaan mo akong yakapin kita. Ang paborito kong amoy ni Rafael ang nagbigay ng ngiti sa labi ko nang yakapin ko siya. Ilang segundo pa ang lumipas bago ako kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Dahan-dahan kong hinaplos ang pisngi ni Rafael. Hinawakan ko rin ang gilid ng labi niya. His natural soft pinkish lips, his pointed nose, and his tender eyes are giving me butterflies. Hindi ako nagulat nang bigla niyang haplusin ang pisngi ko. Doon ako nagulat nang hilahin niya ako papalapit sa kanya. I closed my eyes nang maramdaman kong dahan-dahan niyang nilalapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Ilang segundo na akong nakapikit nang hindi ko pa rin maramdaman ang mga labi niya sa labi ko. I can't. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nakalayo na siya sa akin. Rafael?
Hindi niya ako sinagot at naglakad na pabalik sa event na parang walang nangyari. Hindi ko na kayang pang gagatong ng ganito o mga nangyayaring to. Nangangatog na rin ang tuhod ko at hinayaan ko na lang na bumagsak ang buong katawan ko sa buhangin. Ilang beses ko nang tinatawagan si Rafael ngunit hindi niya pa rin sinasagot. 2 araw na simula nung iwan niya ako sa resort ng tulala at nasasaktan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung araw na yon. Mabuti na lang, dinaluhan ako nila Tim at Elena. Naibato ko pa nga ang high heels ko sa dagat dahil sa inis. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ko ng gabing yon. Naiinis ako sa sarili ko dahil bakit hindi ko kayang layuan si Rafael kahit na sobra-sobra na ang ginagawa niya sa akin. Pero kahit ganun, umaasa pa rin ako. Aasa pa rin ako. Kapag wala na talagang natitirang pagmamahal sa akin si Rafael, ako na mismong lalayo. Ate Amara! Bigla akong niyakap ni Beve. Natutuwa ako dahil naisipan nilang bisitahin ako dito sa bahay. Pero mas lalong natutuwa ako dahil nag-i-improve na talaga si Beve. Hindi na siya iyakin tulad ng dati. Hindi na rin niya sinisisi ang sarili niyang kung bakit pa siya nabuhay ng hindi normal. Bebe, I miss you. I miss you too, ate. We bought you chicken po. Inabot niya sa akin ang dala niyang 2 bucket ng fried chicken. Pumasok naman si Faye na may dalang 2 layers ng cake. Nakabusangot pa ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ko nang sinundan rin iyon ni Mang Rio na may dalang pansit, spaghetti, at 3 styro ng buko pie. Nakita kong nahihirapan siya sa mga dala niya kaya tinulungan ko na siyang bitbitin papasok sa loob ng bahay. Ano bang meron, Mang Rio? Hay naku, Ma'am Amara, para po ito sa inyo. Para sa akin? Bakit? Anong meron? Wala namang okasyon ngayon na. Sabay naming nilapag ni Mang Rio ang mga dala nilang pagkain sa dining table. Nakita ko si Beve na abala ngayon sa pagtitingin ng cake. Mukhang nasisiyahan siya sa nakikita niya dahil sa design. Si Faye naman ay abala sa pag-arrange ng mga pagkain. Faye, anong meron? Ganyan ka na ba ka-stress sa problema niyo ng asawa mo kaya pati birthday mo? Hindi mo matandaan? Birthday ko? Kaagad ako napatingin sa kalendaryo na nakakabit sa pader. Today is March 14. Birthday ko nga pala. O ano? Stress na stress, Amara? Si Ate Amara? Stress? Tawa ni Bebe. Ate Faye, ano po yung stress po? Pangit ka daw. Natawa na lang ako sa kanilang dalawa. Bumalik si Manong Rio na may bitbit na lechon ng baboy. Ang dami na nito, kami lang naman ang kakain. Faye, pupunta ba dito sina Mama at Papa? Oo, mamaya. Nilingon ko si Mang Rio na kakalapag lang sa lamesa ng dala niya. Manong Rio, dito na rin po kayo maghapunan. Sige po, ma'am. 6:00 na rin naman baka. Nandito na rin ng mamaya sina Mama at Papa. Alam kong hindi na naman pupunta si Rafael. Sa tuwing birthday ko ay si Bebe at si Mama lang ang madalas kong kasamang mag-celebrate. Kasi nasa abroad pa nun si Faye. Kaya hindi na ako maasa na pupunta si Rafael. Malapit na daw sina Mama at Papa. Nakaupo kami ngayon sa dining table. Si Mang Rio ay nasa labas para abangan nila, Mama at Papa. Lumapit sa akin si Bebe at niyakap ako. Happy birthday, Ate Amara. She kissed me. Thank you, Bebe. I will tell you po kung ano ang secret namin ni Kuya. Pero, secret lang ha? Kasi po, Kuya will get mad at me. I nodded. Don't worry po. Kuya is already forgiven you. But he doesn't know how to start. Tatanungin ko pa sana ulit si Beve nang dumating na sila Mama at Papa. Niyakap nila ako pareho. Happy birthday, anak! Happy birthday, Amara! Thank you po! Mabuti naman at nakarating kayo. Of course! It's your birthday! Ani, Mama. Kuya is here! Sigaw ni Beve. Sabay-sabay kaming napalingon sa kakarating lang na si Rafael na may hawak na bulaklak. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko at sa hindi ko inaasahan ay napangiti ako nang makita kong may gumuhit na mga ngiti sa kanyang mga labi. Humakbang ako ng dahan-dahan papalapit kay Rafael. Niyakap ko siya ng mahigpit at hindi naman ito umiwas. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Ngayon, kasama ko ang asawa ko sa espesyal na araw ko.
Mabuti naman at nakarating ka. Masungit na sabi ni Faye. Alam kong hindi siya pinilit ni Faye dahil ayaw niyang makipag-usap kay Rafael. Ganon din si Mama, hindi nakikialam sa problema namin. Amara, I know that you're very, very happy, Papa said. Tumango ako. Hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya ngayon. Parang lumulutang ako sa mga ulap dahil sa saya na nararamdaman ko. Inilahad sa akin ni Rafael ang hawak niyang bulaklak. Agad ko naman itong kinuha. Namamangha ako sa ganda at amoy ng bulaklak. Gustong gusto ko din ang design ng bouquet na to dahil kakaiba. Happy birthday, Amara. Bulong niya. Matapos namin mag-usap ay dumiretso na kaming lahat sa dining table. Ngayon na lang ulit naging masaya ang bahay namin ni Rafael dahil nandito ang mga importantong tao sa tabi namin. Nagsimula na kaming kumain. Masaya ang takbo ng pag-uusap namin dahil kasama namin si Mang Rio. Marami siyang ikinuwento tungkol sa mga anak niyang makukulit hanggang sa mapunta ang usapan sa amin ni Rafael. Ikaw, bakit ka bumili ng bahay sa condominium ng mga Ravino? Siguro, kabit mo ang babaeng Ravino, no? Singhal ni Faye. Tinapik ko ang braso niya para manahimik, ngunit hindi siya natinag. Totoo ba, Rafael? I don't have a mistress. We, sure ka? Rafael nodded. Ang hirap kasi paniwalaan. Dahil sa iritasyon ng dalawa ay nilagyan ko ng juice ang baso ni Faye. Uminom ka nga muna. Mabuti na lang mabait ang asawa mo, Rafael, at sana naman, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Umubo si Papa dahil naging mainit na ang usapan. Pabagsak na binitawan naman ni Rafael ang hawak niyang kutsara at tinidor. Ang buong akala ko ay sisinghalan niya si Rafael, ngunit tumayo lang siya at naglakad palabas ng bahay. Rafael! Tawag ko. Akmang susundan ko na sana siya nang pigilan ako ni Papa. I'll talk to him. Kumain na kayo. Hindi na ako nakaangal kay Papa dahil kaagad na rin siya lumabas ng bahay para sundan si Rafael. Ang bunganga mo kasi, Faye. Tita naman, si Amara na ang kawawa dito, oh. Naiintindihan ko si Faye. Alam kong naaawa na siya sa akin dahil sa mga pinagagawa ng pinsan niya. Mama! Anak! Ito na po ang huling beses na pagtitiis ko kay Rafael. What do you mean? Kapag hindi na talaga nag-work ang marriage namin, magpa-file na po ako ng annulment. Mabanggit ko lang ang salitang annulment ay sobrang tinutusok ang puso ko. Kahit na hindi ko kayang gawin yon. Babang-baba na ako sa sarili ko dahil tanging ako na lang ang lumalabas sa relasyon namin ni Rafael. Mahal na mahal ko si Rafael kaya nakakayanan kong tiisin lahat ng masasakit na salitang binibitawan niya. Ang kinahihiya niya ako sa ibang tao at ang hindi pag-uwi sa akin. Pero ngayon, kung wala na talaga, huwag nang pilitin. Anak, pero tita, kinausap ko na si Duke. Handa siyang maging abogado ni Amara. Kinausap ako ni Faye ng isang araw na tutulungan niya ako mag-file ng annulment. Alam kong matagal na proseso ito at malaki ang gagastusin pero kaya ko naman ang lahat ng yun dahil may sarili naman akong pera. Sure ka na ba sa desisyon mo, anak? I nodded. Kahit na maghiwalay kami ni Rafael ay hindi pa rin naman mawawala ang connection ko sa pamilya na dahil pamilya ko rin naman sila. Hindi mawala ang ngiti ko habang tinitingnan ang mga regalo nila sa akin. Parang maiiyak ako sa saya. Amara, tanggapin mo ang regalo ko. Pasensya na ha, ito lang ang nakayanan ko. Niyakap ko si Mang Rio. Parang ama ko na siya dahil simula nung ikinasal kami ni Rafael, ay siya ang palagi kong kasama. Driver siya ng mama ni Rafael kaya napalapit na rin ako sa kanya. Binuksan ko ang bigay niyang regalo at biglang nanlambot ang puso ko nang makita kung ano ang laman ng paper bag. Ito yung pang-ipit na nakita namin sa Divisoria na bibilhin ko sana. Ngunit hindi ko na nabili dahil biglang tumawag ng si Rafael at lasing na lasing. Mang Rio, salamat po. Muli ko siyang niyakap. Walang anuman, anak. Amara, anak, ito naman ang regalo ko sa'yo. Inabot sa akin ni Mama ang hawak niyang paper bag. Binuksan ko ito at gumuhit ang ngiti sa labi ko nang makita ko ang painting ng lalaki at babae sa ilalim ng buwan. Alam ni Mama na mahilig ako sa mga paintings dahil mahilig ako mag-design ng mga damit at gamit sa bahay. Mahigpit kong niyakap si Mama. Thank you, Mama. You're welcome, anak. Oh, Day, eto regalo ko. Binato ni Faye ang isang karton na kulay pula. Tumawa pa siya nang hindi ko nasalo. Dapat suotin mo yan, ha? Napangiwi ako nang makita ko ang laman. Sabay-sabay naman silang tumawa. Faye, ano to?
Damit, syempre. Hindi lang basta damit. Bestida iyon na pangtulog. Sobrang nipis ng tela, yung tipong kapag hindi ka nagsuot ng panty at bra, ay makikita talaga ang kabuuan mo. Ang suot mo kasi kapag natutulog ka, ay mas malaki pa sa'yo yung damit. Kaya hindi ka inuuwian ng asawa mo eh. Faye! Subay ko. Napansin ko naman ang umingisi si Rafael dahil sa sinabi ng pinsan niya. Did he smile? Like he did? Dapat bang suotin ko ang damit na to para umuwi na siya sa akin? Lumapit naman sa akin si Beve, bit-bit ang isang papel. Ate, I am sorry po. Kasi wala akong money to buy you a gift po. Ito na lang po ang gift ko sa'yo, ate. Inabot niya sa akin ng papel na may drawing. In-explain niya kung anong ibig sabihin ng drawing na yon. This is Kuya, and you, and your future baby. And, of course, this is me. Dahil po wala pa kayong baby, ay ako muna ang baby niyo po. I hug her tight. Kahit na malabo nang mangyari ang baby na sinasabi ni Beve, ay masaya ako dahil sa drawing niya. Sana nga, totoo na lang. Amara dear, hindi ko alam kung anong gusto mong regalo, kaya bibigyan na lang kita ng resort. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Papa, bibigyan niya ako ng resort. At ano naman ang gagawin ko sa resort na yun? Ibenta para magkapera? Papa, hindi naman po ako marunong magpatakbo ng business na yan. Sabi ko, sabay tawa. Edi ikaw na ang bahala kung ano gusto mong gawin. Basta ipapatransfer ko na lang sa pangalan mo ang isang resort na pagmamay-ari namin sa Batanes. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Papa. Seryoso siya sa sinasabi niya. Alam kong marami silang resorts na pagmamay-ari, pero sure pa siyang bibigyan niya ako ng isa? Pinaayos ko na sa secretary ko. Ikaw na lang ang bahala mag-isip kung anong ipapangalan mo sa resort mo. Mahigpit kong niyakap si Papa. Thank you pa. You're welcome, anak. Wow, ang bongga naman ang pa-birthday gift mo, tito, ha? Natatawang sabi ni Faye. Oh, ikaw, Rafael, nasaan ang regalo mo? Singhal niyang muli pero kay Rafael na. Hindi sumagot si Rafael. Nakatingin na kaming lahat sa kanya. Okay lang naman sa akin kahit na wala siyang regalo. Ang importante ay nandito siya. Ha? Pwede ba yun? Walang regalo sa'yo yung asawa mo? Faye, okay lang. Hindi naman mahalaga sa akin ang regalo eh. Basta masaya ako dahil nandito si Rafael. I saw them smile. O siya, ikaw na ang reyna. Matapos namin mag-usap ay napagpasyahan nila na umuwi na dahil inaantok na si Beve, ako na lang ulit ang mag-isa dito. Inihatid ko sila sa labas at nagpaalam na rin. O Rafael, pasabay ako ha. Sa Ravino din ako bababa. Ani Faye, I'll stay here. You what? Halos ako din ay nagulat dahil sa sinabi ni Rafael, dito siya matutulog. Di ko alam pero parang nakaramdam ako ng mga paru-paro sa tiyan ko. Tsaka, I'll sleep here. Nagkatingin na naman kami ni Faye. Hindi kami makapaniwala pareho dahil sa kakaibang simoy ng hangin. Sana, hindi na niya bawiin ang sinabi niya. O siya, kinatita na lang ako sasakay. Tumalikod na si Faye. Bye-bye, Faye. Pagpapaalam ko, lumingon siya at tinuro kaming dalawa ni Rafael. Ilang segundo pa ay nakalis na silang lahat. Kami na lang ang naiwan ni Rafael. Hindi ko alam kung paano ko babasagin ang katahimikan dahil ramdam ko ang mga lamok na kumakagat sa paa ko. Kaya tiyaya ko na siyang pumasok sa loob. Pumasok na tayo. Maraming lamok dito. Akmang tatalikod na ako nang higitin niya ang kamay ko. Napatayo naman ako ng tuwid nang i-unlock niya ang kwintas na bigay niya noon. Anong ginagawa mo, Rafael? Nang ma-unlock na niya ay may hinugot siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na box ang nakita ko. Binuksan niya ito at kinuha ang silver na kwintas. Napaka-cute ng pendant. Sobrang liit lang niya pero kaaya-aya. This is my gift. Do you like it? I nodded. Nang malak na niya ang kwintas ay dahan-dahan niya akong hinalikan sa noo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa ginawa niya. Nang matapos niya akong halikan sa noo ay dahan-dahan niyang nilapit sa akin ang mukha niya at sa wakas, naramdaman ko na ang labi niya sa labi ko. I can't believe this.
Kung saan nakapagdesisyon na akong sumuko ay siya ding paglapit ni Rafael. Nabura lahat ng mga plano ko, lalong-lalo na ang annulment. Hindi ko alam pero masaya ako. Sobrang saya. Ang bawat halik niya ay nakakalason. Hindi ko alam kung paano ba ako gagalaw. Kinakabahan ako sa bawat paghinga ko. Walang imik kaming nakahiga ngayon sa malaking kama namin. Dati ay ako lang palagi yung nakahiga dito pero ngayon kasama ko na muli si Rafael. Nakatalikod kami sa isa't isa kaya hindi ko malaman kung tulog na ba siya. Miss na miss ko na siya kaya umikot ako ng dahan-dahan at dumikit ng higa sa kanya. I hugged him. Siguro ay hindi naman niya malalaman na niyayakap ko siya ngayon dahil tulog naman na siya. Hinawi ko ang mabango niyang buhok. I miss your scent, bulong ko. Umayos ako ng higa at dahan-dahan na hinawakan ng kwintas na binigay niya. Yung lumang kwintas na binigay niya dati ay itatapon na sana niya. Ngunit pinigilan ko siya. Ang sabi ko, gusto kong itago ang kwintas na yon dahil importante yon sa akin. About sa annulment, itutuloy ko na sana pero bakit bigla ka naging mabait sa akin? Alam mo, kahit na ang sakit-sakit na, okay lang dahil mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Kaya hindi kita kayang iwan. Sinabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin dahil alam kong hindi naman niya ako man naririnig. Ngunit ganoon na lang ang gulat ko nang umikot siya sa direksyon ko na mulat ang mga mata. Gising siya. Are you mad at me? He asked. Are you shook? Hindi. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi ka galit? I am shocked again. Hindi nga. Hindi ako makalingon sa kanya dahil ang lapit ng mukha niya. Kapag lumingon ako ay sigurado maglalapat ang mga labi namin. Rafael, about dun sa sinabi ni Bebe, totoo ba yun? Sinabi na pala niya sa'yo eh. I nodded. Naghintay ako ng sagot niya pero hindi siya nagsalita. Ginugulo niya ba ang utak ko? Para siyang climate change. Hindi ko siya maintindihan? Yes, but I don't know how to start. Bumangon ako ng higa tsaka siya hinarap. Rafael, kahit saan pwede kang magsimula. Are you sure? Yes. Nagulat ako nang higitin niya ako at papalapit sa kanya kaya napasubsob ako sa leeg niya. Amoy na amoy ko ang natural niyang bango. Nagmamodel ka ba? Umayos ako ng pagkakahiga sa dibdib niya. Gagawin ko na lahat ng gusto ko ngayon dahil baka bukas mag-iba na naman ang simoy ng hangin. Hindi. About sa event? Hindi. Kasi hindi dumating yung isang model nila Tim, kaya ako na lang yung pinasok ni Elena. Tsaka wag kang mag-alala, wala akong hilig sa pagmomodelo. Good to know. Muli kaming natahimik. Hindi ko na naman alam kung anong sasabihin ko. Ayoko naman i-open yung topic about sa pagiging separated namin dahil ayoko nang maalala pa ang mga bagay na yon. Dahil hindi ko na mapigilan ang sarili ko ay sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Rafael, okay na ba tayo? Di kasi kita maintindihan. Tinataboy mo ko. Tapos, isang araw, magugulat na lang ako na nagpapakita ka na naman ng motibo kaya umaasa ako. Hindi siya muling nagsalita. Okay lang kahit hindi mo sagutin? Yes. Yes? Ibig sabihin ba okay na kami? Like, uuwi na siya sa akin araw-araw? Hindi na niya ako ikakahiya? Pero mayroon sa loob-loob ko na natatakot na bumalik na naman kami sa dati. Kapag may nagawa na naman akong kasalanan. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para magluto ng almusal. Tulog na tulog pa si Rafael kaya malaya akong gawin ang anumang gusto ko dito sa kusina. Kasalukuyan akong naghihiwa ng sibuyas nang may magring ang cellphone ko. Nakita kong tumatawag si Elena kaya kaagad ko itong sinagot. Oh, Elena, napatawag ka. Amara, sama ka sa akin? Saan? May event akong pupuntahan. Ang sabi ni Tim, isama daw kita. Nagdadalawang isip pa ako kung sasama ako sa kanya. Iniisip ko kasi si Rafael. Ite-text na lang kita, may ginagawa pa ako. Okay. Pagkatapos namin mag-usap ay pinutol ko na ang ninya. Pinagpatuloy ko na ang pagluluto hanggang sa matapos ako. Nilapag ko ang bacon, hotdog, fried egg at may tosino pa sa lamesa. At syempre, ang fried rice na nilagyan ko ng corned beef. Aakyat na sana ako sa taas para tawagan si Rafael nang makita kong pababa na siya. He's wearing a white polo and black slacks. Basa pa ang buhok niya, talatang hindi pa nakakapagsuklay. Kumain na tayo. Tumango naman siya at sabay kaming umupo.
Ngunit bago yon ay inabot ko muna ang suklay na nakapatong sa ibabaw ng ref, tsaka sinuklay ang basang buhok ni Rafael. Ngayon ko na lang ulit siya naalagaan ng ganito. Miss na miss ko ang lahat ng kung ano mang ginagawa ko sa kanya noon. Miss na miss ko na yung kung ano kami dati. Kaso, naging malabo ang marriage namin. Nang matapos ako sa ginagawa ay muli na akong umupo at nagsandok ng kanin. Napangiti ako nang lagyan ni Rafael ng itlog ang plato ko. Thank you. Para kaming bagong magjowa na kakalipat lang ng bahay, hindi ko mapigilan ang sayang nararamdaman ko kaya habang kumakain ay nakangiti ako. Kahit na sa pagsasandok ng kanin ay nakangiti ako, ngayon ko na lang muli naramdaman na maging masaya at ngumiti na tanging si Rafael lang ang dahilan. Aalis pala ako mamaya. Basag ko sa katahimikan. Where are you going? Tumawag sa akin sa Elena na isasama niya daw ako sa isang event at utos din daw ni Tim na sumama ako. Sige, mag-ingat kayo. Sa simpleng sabi niya lang na mag-ingat kayo ay sobra-sobra na ang saya ko. Dati kapag nagpapaalam ako sa kanya ay parang hindi niya ako naririnig. Pero ngayon, sinabi niya pang mag-ingat kami. Ay, my heart. Nang matapos kaming kumain ay umalis na si Rafael. Inihatid ko lang siya sa labas at pumasok na rin na makaalis siya. Kailangan ko na mag-ayos dahil may lakad kami mamaya nila Elena. I can't believe na maayos pa namin ang problema namin ni Rafael. Wala na sa isip ko mga ginawang pambabaliwala ng asawa ko. Nasa past na yon at kailangan ng kalimutan. Magsisimula kaming muli. At sana wala nang problema ang dumating na siyang ikakasira ng relasyon namin. Late na ako. Biro ko kina Elena at Tim. Kahit naman malate ka ay okay lang. Nakaupo ka lang naman maghapon habang tinititigan ng ganda ko. Ani Tim na tawang-tawa. Iba ang way ng pagtawa ni Tuval, parang original by her. Nakakahawa. Oh, by the way, Amara girl, Mr. Shinseng invited you to become their ambassador of their newly opened condominium. What? Ako? Ambassador? Anong alam ko dyan? Hindi ko nga alam kung paano ang mga posing-posing na yan. Kailangan pa akong turuan. Pero bakit sa dinami-rami ng models na anak-anakan ni Tim ay ako pa ang napili? Maraming modelo sa mundo at ako isang simpleng housewife lang. Teka, bakit ako? Hindi ko rin alam. I'll ask Mr. Shinseng later. Nakakapagtaka nga naman, maraming connection si Mr. Shinseng at marami din siyang kilala na sikat na modelo at bakit si Adi pa ang iniimbitahan niya? Singit ni Elena. I don't even know. Maybe he likes Amara? Ano pa nga ba? Alas 5 na nang matapos ang event na pinuntahan namin. Pinauna ko na nang uwi si Elena dahil may bibilhin pa ako para sa hapunan namin mamaya ni Rafael. Pero hindi ako sure kung sa bahay pa rin ba siya matutulog mamayang gabi. Naglakad-lakad ako hanggang sa mahagip ang tingin ko ng maraming nakaratay na mga manok. Para ko sana magluto ng chicken curry dahil matagal-tagal na rin hindi ako nakakakain noon. Kumuha ako ng isang manok dahil kami lang naman ang kakain ni Rafael. Kumuha din ako ng 2 carrots at ibang ricados na kailangan sa pagluluto ng chicken curry. Nang kumpleto na ay nagtungo na ako sa counter para magbayad. Matapos din nun ay umalis na ako, bitbit ang mga pinamili ko. Nag-aabang ako ng taxi ngayon ngunit walang may dumadaan. Napaatras na lang ako nang may humintong sasakyan sa harap ko. Bumaba ang driver ng sasakyan at napangiwi ako nang makita ko si Mr. Shinseng. He smiled at me. Wanna ride?